Francisco Vicente Cochi, Edgar Cinco Romero, Benedicto Reyes Cabrera, Buenvenido L. Lombera, Cirilo Francisco Bautista, Ramon Oswald Valera, Francisco Espiritu Feliciano, at Salvador Floro Bernal. Sila ang tinaguriang Philippine National Artist, nagpakita at nagpamalas ng galing sa larangan ng sining. Halina't kilalanin at tuklasin ang kanilang kwento. Dito sa Tuklas, The Art of Discovery. Sa managdama at panahon at dekada, marami na tayong kilala na nagpakita at nagpamalas ng galing sa larangan ng sining, painting, pelikula, arkitektura, literatura, at iba. Ngunit ang nakakalungkot na lang ay ang ilan sa kanila ay nakalimutan na ng maraming tao. Gayunpaman, malaki ang ambag nila sa atin at sa bagong henerasyon ng bagong mundo nito na ating ginagalawa. Ang Philippine National Artist Award o gawad ng pambansang alagad ng sining ay siyang pinakamataas na karangalan na ibinibigay sa mga alagad ng sining. Ito ay binibigay sa mga tao na mayroong namumukod tanging talento at kontribusyon sa larangan ng pelikula, teatro, visual arts, literature, arkitektura, broadcast arts, sayaw at musika. Ang parangal na ito ay ginagawad ng pamahalaan kada 3 taon sa mga lehitimong Filipino lamang. Kadalasan itong ginaganap sa buwan ng Hunyo. Ang naturang parangal ay pinapangasiwaan ng 2 institusyon ng bansa. Ang National Commission for Culture and Arts o NCCA at ng Cultural Center of the Philippines o CCP. Mula sa dating pagbibigay karangalan lamang sa mga alagad ng sining, ito ay itinaas at ginawang isang gawad pambansang karangalan. Ito ay naisabatas sa ilalim ng Proclamation No. 1001 at naisakatuparan noong April 27, 1972 ng dating Pangulo na si Ferdinand Marcos Sr. Ang pintor na si Fernando Amorsolo ang kauna-unahang Filipino na pinagkalooban ng nasabing karangalan. Layunin ng batas na ito na bigyan ng papuri, paggalang at pambansang karangalan ang mga natatanging alagad ng sining na nagambag ng kanilang mga talento upang mas lalo pang umunlad at malinang ang pamanang sining ng bansa. Sila ang mga natatanging Pilipino na nagsisilbing institusyon at haligi sa larangan ng industriya ng sining na kanilang kinabibilangan. At ngayon, andito ang tuklas para tuklasin at halukatin ang tunay na kwento ng mga Philippine National Artists na nagpamalas at nagpakita ng galing sa larangan ng sining. Kasama ninyo ko, Carly Dulsa, para ipakilala ang 8 nagpamalas at nagpakita ng galing sa larangan ng sining. Si Salvador F. Bernal ay isang katangi-tanging taga-disenyo sa teatro. Bukod sa iginagalang
Isa rin siyang makata at guro. Si Bernal ay pinanganak noong ika-7 ng Enero taong 1945 at 5 sa 10 supling ni Santiago Bernal at Ubalda Floro. Nagtapos siya ng high school sa Dagupan City High School at nagkolehiyo sa Ateneo de Manila noong 1962 to 1966. Nalimbag sa Heights Magazine Pampanitikan ng Ateneo at nagkamit ng mga gawad ng kanyang mga tula. Nagtapos siya ng filosofiya noong 1966 at na may mga gawad ang kagalingan sa pagsulat. Mula 1966 hanggang 1970 ay nagturo siya ng Ingles sa Ateneo. Naging direktor siya ng ilang mga dula para sa Ateneo Drama Group. Nagtapos si Bernal noong 1973 ng Masters sa Fine Arts sa Northwestern University sa Chicago, Illinois. Si Bernal ay naging residenteng taga-disenyo ng mga produksyon ng Ballet Philippines noong 1975 to 1990 at ng Sentrong Pangkultura ng Pilipinas noong 1987 at 1989. Sa pamamagitan ng kanyang mga programa sa Sentro ng Disenyo at sa mga klase na tinuturuan sa Universidad ng Pilipinas at sa Ateneo, nabahagian niya ng kanyang talento ang mga bagong henerasyon ng taga-disenyo sa teatro. Ang kanyang halos 4 na dekada sa pagsasagawa ng disenyo para sa teatro at sa pelikula ay nag-ambag ng mga obrang nauna, orihinal at nagtaas ng antas ng sining ng paglikha ng mga kasuotan, set at entablado at mga disenyong pamproduksyon. Iginawad sa kanya ang pambansang alagad ng sining para sa disenyong panteatro noong 2003. Nakagawa siya ng mahigit na 300 orihinal na disenyong pamproduksyon, set at kasuotan para sa entablado, teatro, sayaw at musical at sa pelikula mula pa noong 1969. Ang kanyang mga obra ay nagpahusay sa mga pagtatanghal ng dulaang UP, Tanghalang Ateneo, Tanghalang Pilipino, Philippine Ballet Theater, Ballet Philippines, Musical Theater Philippines, Opera Guild of the Philippines at sa mga pelikulang Aguila noong 1980 na pinagbibidahan ni The King, Fernando Poe Jr. Oro, Plata, Mata noong 1982 na may temang War and Thrill na pinagbibidahan nina Sherry Hill, Joel Torre at Ronnie Lazaro. At Gumising Ka Maruha noong 1978 na pinagbibidahan ni Susan Roses. Talagang hindi malilimutan ang mga naging ambag ni Bernal, lalo na sa larangan ng pagdisenyo ng teatro. Ngunit ang nakakalungkot ay namatay siya noong 2011. Pero gaya nga ng kasabihan, mamatay man ang tao, pero hindi ang kanyang obra. Kaya saludo kami sa iyo, Direk Bernal. The thing is, I'm passionate about everything I do Ugali ko yun I like carpets, I can be passionate about collecting carpets. Anything I do that I like, I can be very passionate about. When I got into the theater, I didn't think of it as a livelihood. At ngayon, narito ulit tayo para pag-usapan ang isang episode ng Tuklas. Ito si Francisco Espiritu Feliciano, ipinanganak sa Morong Rizal. Anak siya ni na Maximo Feliciano at Julia Feliciano. Si Francisco ay kinasal kay Rebecca Dionisio Herrera Feliciano. Sila ay nabiyayaan ng 2 anak, sina Juliet Marie Feliciano at John Joseph Feliciano.
Siya ay nag-aral at nagtapos sa Universidad ng Pilipinas sa kursong Masters in Music Degree in Composition noong 1972. Siya ay naging tanyag sa pagiging Asianness, which means kitang-kita sa mga gawa niya kung gaano kayaman sa kultura ang Asya. Ang ilan sa mga naging tanyag na likha niya ay ang mga sumusunod. La Boba Negra noong 1983, Pokpok Alimpako noong 1981, Pamugon noong 1995. At siya ay pumanaw noong September 19, 2014 sa edad na 73 sa sakit na kanser. Magandang buhay mga katuklas! Ngayon ay ating tutunghayan ang isa sa mga pambansang alagad ng sining ng Pilipinas. Makata, kritiko at nobilista. Yan si Cirilo F. Bautista. Na ginawaran ng pambansang alagad ng sining para sa panitikan noong 24 at kumilala sa kanyang mga ambag sa pagpapaunlad ng panitikan sa bansa, gayon din sa pagpapalakas ng diwang makabansa ng mga Pilipino. Noong Hunyo 9, 1941, nag-aral sa mababang paaralan ng Ligarda at sa mataas na paaralan ng Mapa. Si Bautista bago kumuha ng AB Panitikan sa Universidad ng Santo Tomas at dito naging patnugot ng pampanitikan ng Davao-Italian. Masteral sa panitikan sa St. Louis University sa lungsod ng Baguio at doktorado sa sining ng wika at panitikan sa De La Salle University. Naging fellow rin siya ng International Writing Program ng University of Iowa noong 1968 to 1969 at ginawaran ng honorary degree roon. Kasaping tagapagtatag si Bautista ng Philippine Literacy Arts Council or PILAC at kasapi ng iba pang samahang panunulat tulad ng Manila Critics Circle, Philippine Center of International or PEN. Nagsilbi rin siyang patnugot sa pampanitikan ng magazine Philippines Panorama ng Manila Bulletin at Direktor General ng Benvendido and Santos Creative Writing Center ng De La Salle University noong 1991 to 1995. Kabilang sa mga akda ni Bautista ang Trilogy of St. Lazarus, Archipelago, Telex Moon at Sunlight on Broken Stone na nagwagi ng Centennial Literacy Prize noong 1998. Kabalang naman sa mga akda niya sa Pilipino ang mga aklat ng Tulang Sugat ng Salita 1985 at Kirot ng Kataga ng 1995 at ang nobelang Galaw ng Asoge noong 2004 na naunang isinerya sa Liwayway. Nakatanggap ng iba't ibang parangal si Bautista tulad ng Pambansang Gawad, Alagad ni Balagtas ng Union ng mga manunulat sa Pilipinas, Umpil noong 1997.
Makata ng taon ng Komisyon sa Wikang Pilipino noong 1993. Manggagawad palangka para sa kanyang mga tula, kwento at sanaysay. At National Book Award noong 2013. Pinarangalan si Bautista ng Gawad ng Dangal ng lahi ng Carlos Palangka Memorial Awards. Sa kasamaang palad, noong Mayo 6, 2018 ay pumanaw si Cirilo Bautista sa edad na 76. Ngunit nag-iwan si Cirilo Bautista ng isang kataga na nagsasabing tila ang malulungkot na manunulat ay ang matitibay na manunulat. Nahahadlangan o nalilimitahan ang kanilang pagdurusa. Ang panitikan ang kanilang nagiging focus at kaligtasan, na pinipilit silang ibigay ang kanilang makakaya sa bawat sandali ng paglilikha. Magandang araw mga katuklas! Ngayon naman alamin natin ang buhay ng isang manunulat, film producer at film director sa mundo ng industriya ng pelikula na si Edgar Cinco Romero. Edgar Cinco Romero o kilala bilang Eddie Romero ay kilala sa industriya ng pelikula bilang isang magaling na manunulat, producer at film director. Siya ay isinilang sa Dumaguete City taong Hulyo 1924. Nagtapos naman siya ng kolehiyo sa Silliman University sa kursong Associate in Arts Program. Alamin naman natin ang kanyang mga naging awards sa film industry. Pinangaralan siya bilang National Artist of the Philippines. Gawad Urian Lifetime Achievement noong 1995. Pinangaralan din siya ng FAMAS Hall of the Fame noong 1986. Tunghayan at panoorin naman natin ang dalawa sa kanyang mga sikat na likha. Hindi ko kasila. Ako ang Bisaya. Ganyan pala itsura ng Bisaya. Kaputla. Este medyo wala montanya, si este rapto. Ako nga po nagligtas sa kanya. Ay, sandali ho. Bakit ho? Bakit ka nandito? Anong kasalanan mo? Wala ho. Ano nyo yan? Walang kasalanan kinukulong. Talagang ginagalit na tayong mga Pilipino. Isang binata ang maglalakbay para alamin ang sagot sa pinakamahalagang katanungan ng ating bayan. Pang-Maynila ba kayo? Oo. Pwede bagang makasabay? Pero marami pa kaming dadaan ng bayan para magpalabas. Ay, di bali na. Iba't ibang lahi ang nagbigay sa kanya ng kasagutan. Tayong mga Pilipino, sang diwa, sang damdamin, sang gawa. Kami daw ang mga Pilipino, mga dito pinanganak at lumaki. Pilipino din ako. Dito ako pinaanak eh. Ngunit iisa lang ang katotohanan. Sabi ng paway kanina, gusto nila ako maging Pilipino, kagaya nila. Ano ibig sabihin nun? Siguro ibig sabihin ay gusto nilang maging mabait ka. Mapagmahal sa kapwa. Randre Belleza, Rosemary Hill, Jaime Fabregas, Eddie Garcia, Gloria Diaz, Leopoldo Salcedo at Christopher De Leon. Sa isang obrang magmumulat sa ating kamalayan kung sino talaga ang tunay na Pilipino. Nasaan tayo lumaban para sa bayan? Nakuha ang independensya! Ganito kami noon, paano kayo ngayon? Emong na kurso na naka nyo. Emong yun. Emong Sanchez. Si Emong Sanchez? Yung tinatawag na padrino. Bakit di sila lumaban ng parehas? Sino ang paghihigantihan ko? Hindi mangyayari ang lahat ng yan. Kung hindi mo sinuway ang mga patakaran ko sa buhay. Alam mo ba kung anong nararamdaman ko ngayon? Ang pabaray ng tao! Tinitiis ko, Tony, alang-alang kay Emo. Hindi ka na dapat na maglihim pa! Pati ka na na magputa! Dinami-dami ng mga tao doon sa sugal, ha?
Yung isa, walang gustong tumistigo. May mga taong gusto kong makausap. May mga taong hindi ko gustong makausap. Kayo, attorney, ayokong makausap. Napakawalang hiya mo, Emong! Pinatay mo si Eme! Pag hindi tayo makasingkasan, hindi na tayo makakarating sa husgado. Ubusin na tayo ni Emong. Sa hindi inaasahang balita, binawian ng buhay ang tanyag na manlilikha noong 2013 sa edad na 88. Edgar Cinco Romero ay tunay ngang kahanga-hanga at inspirasyon sa larangan ng industriya ng pelikula. Magandang buhay mga katuklas! Ngayon ay ating tutunghayan ang isa sa mga pambansang alagad ng sining ng Pilipinas. Tunghayan natin ang isa sa pambansang alagad ng sining ng Pilipinas na si Ramon Oswald Valera. Si Ramon Oswald Valera ay isang Filipino-American fashion designer na pinagkalooban ng pambansang alagad ng sining ng Pilipinas noong 2006. Siya ang kauna-unahang Filipino fashion designer na nakatanggap ng ganitong pagkilala. Ipinagdiwang si Valera para sa kanyang talino at pagkakayari, para sa pagbabago ng pambansang kasuotan, para sa kanyang mahusay na pagbuborda at beadwork, at para sa pagsasalin ng mga motif ng Pilipinas sa mga kontemporaryong termino. Ang pinakadakila sa lahat ay ang kanyang manipulasyon sa pamamagitan ng paggupit. Magtatahi siya ng damit hanggang sa perpekto nang hindi gumagamit ng pattern. Si Ramon Valera ay ang dean ng Philippine Fashion bilang siya ay isang malikhaing innovator. Pinanganak siya noong Agosto 31, 1912 sa isang mayamang pamilya. Ang kanyang ama na si Melesio ay kasosyo ng tycoon na si Vicente Madrigal. Mula sa kanyang kabataan, natural na si Valera sa disenyo ng fashion. Nag-aral si Valera sa Lasal at kulang ng isang semestre para makapagtapos ng kursong komersyo sa Far Eastern University. Ang maagang inobasyon ni Valera ay ang pag-modernize ng terno noong 1939. Binuhay niya ang traje de mestiza na kilala natin bilang Maria Clara, ayon sa kaugalian ng isang four-piece ensemble na binubuo ng isang blusa, palda, overskirt at scarf. Pinalaki niya ang mga manggas ng kampana na kinopya ng marami. Pagkatapos, ang terno ay naging isang piraso ng silweta na pinagtibay ng isang zipper sa halip ng mga kawit. Ikinagulat niya ang publiko nang tanggalin niya ang panuelo o scarf na nakatakip sa dibdib ng babae. Noong una ay inakala ng publiko na ang estilo ay hindi mainhin. Ngunit ang ilang mga asawang politikal tulad ni Ginang Claro M. Recta at Ginang Primitivo Lubina ay sapat na bukas ang isip upang ipakita ang bagong itsura. Pagkatapos ng digmaan, lumago ang reputasyon ni Valera. Ang kanyang tahanan at atelier sa Mayon Street, Quezon City ay nanatili sa loob ng ilang dekada na pagkamalikhain. Nakilala niya ang mga sanga ng post-war boom. Itinakda niya ang kanyang imahinasyon upang umangkop sa mga pangangailangan ng mataas na lipunan na tumatakbo ng kumpleto. Si Valera ay sikat din sa kanya sorpresang elemento na tinatawag na close-open technique. Pababalot ng misteryo ang nasusuot at kapag tinanggal niya ang saplot, magpapakita ito ng kababalaghan. Para sa Philippine Fashion Show sa Seattle's World Fair noong 1962, lumikha si Valera ng coat terno nang tanggalin ang coat ay nagpakita ng isang maikling damit na gawa sa malapit na tayin na bugle beads sa isang diagonal na disenyo at sa magkakaibang mga kulay ng itim, orange at puti. Humugot siya ng inspirasyon mula sa tubig ng Pilipinas tulad ng isang sea blue na gown na may borda na shell pattern at Tasmania pearls at isa pang gown na may encrusted with real coral in authentic coral sprays. Para sa final, hinarap niya ang isang Muslim wedding gown na may headdress na yari sa garland ng artificial sampagitas.
Para sa American Vogue, gumawa siya ng tonic version ng Philippine blouse na tinatawag na himuna. Tinatok ng kanyang mga katunggali ang Filipino tonic at di pa pang mga disenyo ni Valera, gaya ng sheet wedding dress na ginawa para sa kanyang pamangkin. Dinisenyo ni Valera ang mga inaugural gown ng lahat ng First Ladies mula Aurora Quezon hanggang Imelda Marcos. Maliban kay Evangelina Macapagal, bagamat ginawa niya ang debutante na gown ng kanyang anak na si Pangulong Gloria Arroyo. Nakasentro ang buhay ni Valera sa trabaho at sa kanyang mga kamag-anak. Minsan na siyang engaged kay Luz Boyat at kalaunan kay Bading Iranya. Pinili niya manatiling bachelor at inampon ang kanyang pamangkin na si Francisco Zulueta. Ang mga taon ng Jean at pagsusumikap ay tumagal ng ilang buwan bago ang kanyang ika-60 kaarawan. Nagpa-check up siya sa ospital, ni-detox nila siya, nakalimutan niyang hypertensive siya. Nabigyan siya ng maling gamot, nagdusa siya ng massive cerebral hemorrhage at nakoma sa halos buong linggo. Namatay si Valera noong May 25, 1972 sa edad na 59. Nawala sa bansa ang nag-iisang taga-disenyo na maaaring magtanggap ng pagbabago ng isang tiyak na silhueta o mga pagdating ng isang ebolusyon ng estilo. Ang isa sa mga katagang sinabi ni Ramon Osad Valera ay huwag pumunta sa kung ano ang sinasabi ng mga magazine na estilo. Ayan ang mga katagang naiwan niya bago siya namayapa. Magandang buhay mga katuklas! Ngayon ay ating tutunghayan ang isa sa mga pambansang alagad ng sining ng Pilipinas, na si Bienvenido Lombera. Si Bienvenido Lombera ay isang tanyag na Pilipinong manunulat, kritiko at dakilang dramatista. Si Bienvenido Lombera ay kilala bilang isang makisig na makata, liberista, eskolar, kritiko at dramatista sa kasaysayan ng sining at panitikan ng Pilipinas. Kilala rin siya bilang isang pambansang alagad ng sining sa panitikan noong 2006. Naging malaking impluwensya ang ambag ni Lombera sa larangan ng panitikan. Pinakita niya sa sambayanang Pilipino sa pamamagitan ng kanyang sining na ang identidad ng isang Pilipino ay nasa sarili nilang kultura. Nag-aral at nakapagtapos si Lombera ng kolehiyo sa Universidad ng Santo Tomas sa kursong Bachelor of Arts in Literature noong 1954. Ngayon din, pagkatapos niya sa kolehiyo, agad siyang nag-aral para sa kanyang master's degree sa parehong universidad. Bilang manunulat at makata, pinakilala ni Lombera ang panitikang Tagalog sa pamamagitan ng kanyang obra maestra na Bagay, Poetry. Ang Bagay ay isang aesthetic landmark na nakatulong sa pagbago ng tingin ng panitikan sa pamamagitan ng pagtula. Nakilalang lubusan si Lombera sa isang palabas noong 1965 na pinamagatang Heights, na kung saan itinampok sa palabas na ito ang tula niyang bagay. Kasama niya sa paggawa ng konsepto ng palabas na ito ang kaibigan at kapwa niyang pambansang alagad ng sining na si Rolando S. Tinio at mga estudyanteng sina Jose F. Lacaba, Antonio E. Samson at Edgar C. Alegre. Kasama rin nila ang paring Jesuita na si Edmundo Martinez, na kung saan nagpamalasin ng kanyang mga tula na namamahagi sa kanyang saloobin tungkol sa pangangaral at sentimentalismo ng tulang Pilipino. Bilang isang liberista, nilahad ni Lombera ang kanyang saloobin tungkol sa sining at pagpapahalaga ng kasaysayan at kultura ng Pilipinas sa pamamagitan ng kanyang mga dula. Ipinakita niya ang mga kwento ng mga katutubong Pilipino sa kanyang mga dula upang makita ng mga kapwa niyang Pilipino ang kanyang pangarap ng isang demokratikong Pilipinas. Kadalasan ng kanyang mga dula ay mga musikal at minsan rin niyang isinaranghala ang Noli Me Tangere ni Jose Rizal. Bukod sa isang makata at liberista, isa ring mahusay na taga-subaybay at tagapagsalaysay si Lombera. Ang mga
mga salaysay niya ay halos tungkol sa pag-unlad ng panitikan, wika at kulturang Pilipino. Ang mga hakbang ni Lumbera ay nagbigay impluwensya at tatag ng loob sa mga kapwa niyang Pilipino na mas paunlarin at mahalin ang sarili nilang wika, kasaysayan at kultura. Dahil sa kanyang angking galing, nakakuha siya ng maraming mga parangal kabilang ang Ramon Magsaysay Award for Journalism, Literature and Creative Communication Arts, na Pambansang Gawad, Pambansang Alagad ni Balagtas from Union ng mga Manunulat ng Pilipinas, the National Book Awards for Literary History or Literary Criticism from the Manila Critics Circle, the Carlos Palangka Memorial Award for Literature, the Philippine Centennial Literary Prize for Drama, and the Cultural Center of the Philippines Centennial Honors for the Arts. Ang wika ay parang hininga. Gumagamit tayo ng wika upang kamtin ang bawat pangangailangan natin. Yan ang mga katagang iniwan ni Bienvenido Lumbera nang siya'y nabubuhay pa. Magandang buhay mga katuklas! Ngayon ay ating tutunghayan ang isa sa mga pambansang alagad ng sining ng Pilipinas. Itinanghal si Benedicto R. Cabrera ang pambansang alagad ng sining ng Pilipinas sa pintura noong taong 2006. Mas kilala siya bilang Bencab na siya ring lumilitaw na lagda sa kanyang mga obra. Natatangi ang kanyang sining sa larangan ng pinturang Pilipino dahil sa pagbibigay diin sa pagguhit kaysa kulay. Kinakatawa ng mga pintor na sina Leonardo da Vinci at Michelangelo ng Italia ang ganitong estilo ng pagpipinta. Ang Pilipino noon at ngayon, gamit at iba't ibang hulagway na pinatampok na paksa ng mga obra ni Bencab. Sinasabi ang kakulangan ng kulay ng kanyang mga obra ay napupuna ng karakter ng kanyang mga paksa. Unang exhibit niya sa edad na 24 ang ginawa sa Indigo Gallery noong 1966 mula sa isang larawan ng isang marungis na babaeng kinunan ng litrato mismo ng pintor noong 1960. Iniluwal ang hulagway na tinatawag niyang sabel. Sinisimbolo ng hulagway ng sabel ang hikahos ng kalagayan ng maraming Pilipino. Ang larawan ng series naman ay nagmula sa mga larawan ng mga Pilipino na hango sa mga mapang-antigo at mga librong kinolekta ng mag-asawang Bencab at Caroline noong sila ay nasa London. Sa mga pinturang larawan, nahuli ng pintura ni Bencab ng buhay na buhay ang mga figura sa mga litrato na anime reproduction nito. Subalit dahil sa husay at kasinungan ng pintor, nagmistula ang mga bago ang larawan ng pintura. Noong 1986, bumalik sa Pilipinas ang pintor matapos ang diborsyo. Muling sinalamin ng kanyang pintura ang panibagong yugto ng kasaysayan ng bansa sa kanyang ikalawang bersyon ng To Pilipinas, ang EDSA event. Sa Baguio City na malagi si Bencab kapiling ang iba pang manilikha ng sining na bumubuo sa Baguio Arts Guild gaya ni Kidlat, Tahimik at Santiago Bose. Sino nga ba si Benedicto Cabrera? Ipinanganak si Bencab noong April 10, 1942 kina Demokritico Cabrera, isang empleyado ng gobyerno, at Isabel Reyes. Sa kanyang mga naunang nilikha, makikita ang mga imahen ng lugar na kinalakihan niya sa Bambong at Malingwahe sa Tondo. Napangasawa niya si Caroline Kennedy, isang manunulat na British. Nag-aral siya ng Fine Arts, major sa Commercial Arts ng Universidad ng Pilipinas noong 1959 to 1963. Naging ilustrado siya ng Liwayway at Sunday Times Magazine ng Manila Times noong 1965 to 1968. Pagkaraani ni ukol na niya ang buo niyang panahon sa pagpipinta.
Nakatanggap ng National Artist Award noong 2006. Si Ben Cab ay pinangarangalan bilang National Artist ng Pilipinas para sa larangan ng visual arts. Ito ay isa sa pinakamataas na pagkilala ng gobyerno sa mga artistong Pilipino. Pagtitiyak ng pagpapatuloy ng sining, si Ben Cab ay nagtatag ng Ben Cab Museum sa Tuba, Benguet, upang maipakita ang kanyang mga likha at magbigay inspirasyon sa mga kabataang artist. Nagsasagawa rin siya sa mga art workshop at artist residency upang magbigay ng oportunidad sa mga aspiring artists. Pagbibigay ng oportunidad sa mga kabataang artist sa pamamagitan ng Ben Cab Art Foundation, nagbibigay ng mga scholarship sa mga kabataang artist upang makapag-aral ng sining at magkaroon ng pagkakataon na may pakita ang kanilang mga obra. Mga sikat na obra ni Ben Cab. Pagpapakita ng kulturang Pilipino. Sa kanyang mga likha, pinapakita ni Ben Cab ang mga kultura at tradisyon ng Pilipinas, lalo na ang mga katutubo sa Cordillera. Nakatutulong ito sa pagpapakalat ng kamalayan at pagpapahalaga sa kultura ng mga Pilipino. At isa sa kanyang mga tanyag na gawa o famous artwork ay ang Yellow Confetti, Portrait of Caroline or Carlin, and Crisis in Humanity. Ang pinaka nagustuhan ko sa katangian ni Ben Cab ay ang pagiging isang tunay na makata, pagpapakita ng kanyang talento at tumulong sa mga kapwa natin mamamayang Pilipino na ipakita ang kanilang mga obra at magbigay oportunidad. Alam nyo ba na si Ben Cab ay nagtayo o nagbibigay ng suporta sa mga kabataang artist? Si Ben Cab ay nagbigay ng oportunidad sa mga kabataang artist sa pamamagitan ng pagtatag ng Ben Cab Art Foundation at pagbibigay ng mga scholarship. Ang kanyang pagsuporta sa mga kabataan ay nagpakita ng kahalagahan ng pagbibigay at pagkakataon sa mga susunod na henerasyon ng artist. Sa kabuuan, ang kontribusyon ni Ben Cab sa sining ng kultura ng Pilipinas ay naging mahalaga at patuloy na nakakatulong sa pagkakalat ng kamalayan sa kultura at pagpapatuloy ng sining sa bansa. At ayon kay Ben Cab ay art should comfort and disturb is the most comfortable. Magandang buhay mga katuklas. Ngayon ay ating tutunghayan ang isa sa mga pambansang alagad ng sining sa Pilipinas. Siya ay si Francisco Vicente Cotching, isang ilustrador ng comics at isang manunulat. Binansagan din siya bilang isa sa mga haligi sa larangan ng comics dito sa Pilipinas. Pinanganak noong January 29, 1919 sa Buting Pasig sa probinsya ng Rizal dito sa Pilipinas. Siya ay sentrong figura sa pagunlad ng comics o Filipino comics. Siya ay anak ng nobilistang si Gregorio Cotching at Juana Vicente. Siya ay nakalantad na sa mundo ng paglalahatla mula nung murang edad pa lamang siya. Hindi niya tinuloy ang pag-aaral niya para maging isang ilustrador para sa liwayway. Sa ilalim ng pagtuturo ni Tony Velasquez, ama ng Tagalog Comics, si Francisco ay kilala sa kanyang mga gawa. Ilan sa mga ito ay Hagibis noong 1947 at Pedro Pinduco noong 1954. Halos lahat ng mga ito ay inangkop para sa telebisyon at pelikula. Ginamit ni Cotching ang popular na anyo ng sining para iangat ang kamalayan tungkol sa karanasan ng kolonyalismo noong ika-19 na siglo at para tuklasin ang alamat at mito na tema. Francisco Vicente Cotching ay binansagan din bilang hari ng Filipino comics. Di kalaunan, si Francisco ay pumanaw noong September 1, 1998 sa Pasay. Ngunit kahit wala na siya sa mundong ibabaw, ang kanyang likha ay mananatili sa puso ng sambayanang Pilipino.
About Philippine national artist na aming pinakilala ay nagdala ng inspirasyon at pagunlad sa sining at kultura ng Pilipinas. Ang kanilang mga likha ay nagbibigay kahulugan sa ating pagkakakilanlan bilang isang bansa at Pilipino na pinalakas ang pagpapahalaga sa mga tradisyon at kasaysayan natin. Ang kanilang pamana ay naglalayong magbigay liwanag at inspirasyon sa mga susunod na henerasyon ng mga Pilipino upang patuloy na ipagpatuloy at pahalagahan ang yaman ng ating kultura at sining. Sa kaliwatong kasaysayan, sa pakikisog, patok sa